Alright mga boss, magandang araw. So bali ngayon mga boss, ituturo po natin kung paano mag-flash at mag-bind nitong LAN-based custom board para sa ating Kitify system. So isa to sa mga usual na tanong mga boss, especially sa mga nagsisimula pa lang or gustong mag-build nitong Kitify system Microtech based. So bali ngayon mga boss, ang ituturo po natin ay kung paano ba mag-add at mag-activate po nito at ipapakita na rin po natin yung configuration dito sa ating Wi-Fi 6 modem at yung pag-add ng VLAN dito sa ating Kitify system admin. So, bali mga boss, ang unang gawin po natin, bali magda-download po tayo ng firmware para dito sa ating ESP8266 na LAN-based setup. So, punta po tayo sa Chrome mga boss, then type po natin yung files.kitify.com in where we can download the firmware. So, ayan. So, dito mga boss, click lang natin tong empty base. Then after that, punta tayo sa version 2.2. So, as of the moment mga boss, ito yung pinaka-latest firmware na available sa website. So, click lang natin to. And then, punta po tayo sa sub mga boss. Ayan. And then, dito tayo sa ESP8266-LAN. So, kasi yung ginamit natin mga boss ay ESP8266 at meron naman pong available sa ESP32 kung gumamit po kayo ng ESP32. But sa video ito mga boss, bali 8266 yung gamitin natin. So, download lang natin itong mga boss, i-click lang po natin to. Then automatically magda-download po yan mga boss. So, madali lang po yan dahil nga po 360 kilobytes lang po yan. So, after na ma-download mga boss, bali open tayo ng PyFlasher. So, ayan. Then after that mga boss, bali reload lang natin to or dito muna pala tayo sa ating custom board, detach natin tong ESP8266 sa ating board. Ayan, dahan-dahan ng mga boss, baka mag-bend po yung mga pins po niyan. Then after that mga boss, gamit po tayo ng micro USB. And then connect po natin or plug in po natin sa ESP8266 and then papuntang computer po natin, papuntang PC po natin. So ayan. Then after that, balikan natin yung PyFlasher mga boss. Reload lang po natin. Then check natin kung nandito na. At dito mga boss, as you can see, may tatlong ports yung COM. Okay, so kung hindi po ninyo alam kung saan po dyan, bali punta lang kayo sa device manager mga boss para ma-check ninyo kung anong COM yung na-assign po dito sa ESP8266. So dito mga boss, click lang natin tong ports and then ito. So, usually mga boss, sa ESP8266, ito yung usual na ginagamit natin, CH340, yung common na nabibili natin na variant po nito. Okay? So, COM5 na ka-assign mga boss, bali dito, COM5 din yung pipiliin natin. Ayun. So, after that mga boss, browse natin yung file or firmware na na-download po natin doon sa website. So, bali ito po yun. So, click lang natin yan, then open natin mga boss. Ayan. And then dito, yes lang natin to. And then flash natin yan mga boss. So, ayan. So, yung ESP8266 natin mga boss, magbiblinking yan ng blue. Ibig sabihin, nagpa-flashing na po yan. So, dito mga boss, madali lang naman po ito around more or less 1 minute. So, wait lang natin yan na mag 100% mga boss bago natin tanggalin po yung ating micro USB sa ating ESP8266. So, ayan. So, dito mga boss, as you can see po, firmware successfully flashed. Ibig sabihin, tapos na po yan. Then, okay na po natin tong tanggalin dito. At ayan mga boss, ibabalik na po natin to sa ating board. So, dito mga boss, may nakalagay na USB. So, yung USB port ng ating ESP doon dapat nakaharap. Ito mga boss, ito na naayos paglagay para hindi po mag-bend yung mga pins po nito. Ayan. So, dapat mga boss, baon na po yan. Ayan. So, I guess all goods na. So, ayan mga boss. So, dito mga boss, after matapos natin mag-flash, close lang natin to. Ipapakita na rin po natin kung ano yung config natin dito para gumana po doon sa ating Kitify setup. So, dito mga boss, open lang natin tong admin nito, access lang po natin. Punta tayo sa Ethernet. Sa network. So, dito, I guess ito po yun. So, itong Wi-Fi 6 modem natin mga boss, connected na to sa ating PC. So, static lang natin itong PC mga boss so that we can access this modem. So, dito, so,
siguro sundin nyo na lang po siguro yung kung anong nilagay ko dyan mga boss. Ayan. So, dito mga boss sa subnet mask, click nyo lang po yan, then automatically maglalagay na po yan. Then after that, okay lang mga boss. Okay. Then close lang natin yan. Refresh lang muna natin, then punta tayo sa browser. So, dito mga boss, type natin 192.168.100.1. So, ayan. So, bali ito na po yun. And then, username default lang po ito mga boss. Telecom admin. Put natin yan. So, napasok natin mga boss. Bali, punta tayo dito sa advance. Okay, so dito mga boss, delete ko lang muna to para start po talaga tayo. Okay, ayan. So, dito mga boss, yung sa unahin natin yung upstream, punta tayo sa maintenance and diagnosis dito. So, yung upstream natin nito mga boss, bali yung LAN 1. So, dito po yon. So, ibig sabihin mga boss, LAN 1 ng Wi-Fi 6 modem natin papuntang Microtech base natin. I mean sa Microtech na doon po sa hotspot, bridge hotspot natin. Kung depende na yan sa configuration nyo po doon sa inyong Microtech. So dito mga boss, bali upstream natin port LAN 1 tayo. So pag apply natin yan mga boss, bali magre-reboot itong Wi-Fi 6 modem. So after that mga boss, bali dito tayo sa LAN, ayan. So, dito mga boss, yung tatlong ports na yan, or LAN na yan, check nyo lang po. Okay? And then, dito, sa 1, dito. So, dito mga boss, new po tayo. And then, dito, change lang natin to sa bridge. Ayan. So, ang gagamitin natin ngayon mga boss, bali VLAN 150. Ayan. So, kahit ano naman po yung ilalagay nyo dyan, ay pwede naman po mga boss. Okay? So, dito, okay. Ayan, pwede na yan. And then, dito mga boss, bali, check natin tong LAN 1, 3, 4, then SSID 1, then itong 5. Then, apply lang natin yan mga boss. Okay? So, ayan. So, meron na tayong VLAN 150 na modem. So, dito mga boss, dito sa LAN, check din po natin ito. Uncheck na lang itong secondary, ditch CP server. Itong tatlong to mga boss, uncheck nyo po yan. Follow nyo lang po. Okay, so then apply lang natin yan. So, ayan mga boss. So, bali ganyan lang po siya. So, kung magpapalit naman po kayo ng SSID, bali dito lang po. So, bali ito yung gagamitin natin. Ayan. So, after that mga boss, kung tapos na po natin i-config, pwede natin itong i-close. Then, balik tayo doon sa ating Kittify admin. Ayan, dito mga boss. So, mag-a-add na po tayo. So, dito mga boss, yung ginamit nating VLAN is 150. So, i-add po natin dito sa ating admin. So, punta tayo sa hotspot, then server tayo mga boss, then dito. So, click natin tong server, and then kung ano yung nilagay nating VLAN dito mga boss, bali, yun din po yung ilalagay natin dito. So, bali, 150 po yun mga boss. And then, so interface mga boss, kung saang bridge nyo po nilagay or yung hotspot ninyo, doon din po dapat yung interface para tumagos po yung ating Kittify. So, profile, depende na po yan kung anong ginamit ninyo. So, in my case, Kittify yung ginamit ko. So, dito mga boss, sa latest version, kung naka-auto-config, automatic na po yung mag-change dito. Huwag nyo na pong galawin yan. So, dito, masquerade lang tayo. And then, save natin yan mga boss. So, meron na po tayong VLAN 150. Okay? So, ngayon mga boss, i-on po natin to. Lagyan na natin ng supply. Ayan. So, may power na yan mga boss. And then, itong ating custom board mga boss, isasalpak natin dito sa Wi-Fi 6 modem. Kasi nga po, LAN-based setup po ito. So, ngayon mga boss, abangan natin yan dito sa ating Microtech. Open tayo ng Winbox mga boss. Muna. So, punta tayo sa IP. And then, DHCP server tayo mga boss. Dito tayo sa Lysis mag-aabang. Ito, okay. Dito mga boss, delete ko lang muna to para hindi ka masyadong ma-confuse po kayo. Okay, so ayan. So dito mga boss, ipa-plug in na natin tong ating board dito papuntang modem po natin. So magbi-blinking naman po itong module na to mga boss. Kung hindi po niyan magbi-blink mga boss, either may problema pong module po niyan. So ayan, dito natin aabangan mga boss sa Lysis. So dito mga boss, bali ito na po yun. Okay, so usually ito yung pangalan po niyan mga boss, Wiznet. So bali ito na po yung board natin na ginamit natin dito, or ito po yung sub-bendo po natin na LAN base.
So after that mga boss, since detected na po siya dito sa leases, punta tayo sa admin. Balikan po natin. Dito tayo sa home, then window list. Ayun. So dito mga boss, automatic na po yan na lalabas. Okay? So dito, as you can see, dalawa mga boss. So sa wireless po ito. Doon sa wireless setup ko po yan. So ito, delete lang muna natin to. Okay? So ayan. So dito mga boss, ayan. So bali ito po yun. Okay? Now mga boss, there are instances na hindi po natin makikita po dito. Okay? Hindi po natin siya makikita. Delete ko muna to. So there are instances mga boss na hindi po natin siya makikita dito. So ang gagawin nyo lang po, balik po kayo dito. Yung MAC address nito, ito, copy nyo lang po. And then dito tayo. Bind MAC po tayo mga boss. Click natin yan, then paste po natin. MAC address, mali. Ito. So MAC address mga boss, copy. And then balikan natin dito. Paste lang natin. Then save natin mga boss. So ayan, successful na po siya mga boss. Then okay lang po natin. So after that mga boss, once na nandito na po, activate lang po natin by clicking this check button. Click natin yan, then activate. Then okay. So dito mga boss, ayan. So meron na tayong binded sa Bendo. Okay? So nasa VLAN 150 tayo mga boss. So dito mga boss, depende po yan sa board na ginamit ninyo, but in my case, ang gamit nating pins dito ay CoinSlat is D1, then CoinSlat seed pin dito is D4. So, click lang natin itong mga boss, change natin dito sa settings, then CoinSlat is D1, then D4 po itong ating seed pin. Then dito, none na lang po yan mga boss. Then, save changes lang po natin. Ayan. Okay? So, dito mga boss, ang isa pang need natin i-check yung profile. Check natin yung profile mga boss ito. Dito. Edit, then profile. So dapat merong profile po yan mga boss kasi nga po kung walang profile nakalagay dyan mga boss, mag-error po yan. Okay? So save changes lang po natin. So this time mga boss, pwede na po natin yung gamitin. So we'll try to connect mga boss kung makapag-insert na po tayo. So dito, yung SSID natin is Romars Lab. Ito. Forget muna natin kasi may time na po ito. So, since may time na, check natin sa portal mga boss. So, dito. So, as you can see mga boss, 150. Ito yung IP address. Okay? So, pipindutin natin insert ko yung mga boss. As you can see, makapag-insert na po tayo. Okay? So, ayan mga boss. Ibig sabihin po yan mga boss, successful na po yan. At bali dito, ang kulang na lang nitong mga boss, may maglalagay na lang po kayo ng coin slot at yung LED frame. Okay? So, bali ganyan lang po mga boss yung pag-bind po ng LAN-based custom board or LAN-based sa Bendo para sa Kitify system MikroTik base. So, I hope mga boss na nakatulong po ito at ayan, maraming salamat po sa inyo.